Hi, ako nga pala si Sedi. 9 years na nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Nagbablog ako para i-document yung journey ko kung paano ako makakawala sa pagiging OFW. Pero kung paano ko gagawin yon? Hi guys, it's Saturday morning. As usual, alam nyo na kung saan kami pupunta. Saturday ngayon, kaya pupunta ulit tayo sa salon. Sasamahan ko ulit yung asawa ko mag-duty. Ngayong araw, nagmamadali kami. May booking kasi ng opening. Nasabi ko ba sa inyo guys na dito kami nagkakilala ng asawa ko? 2019 nun, birthday pa ng tropa. Bigla niya akong kinausap nun. Sabi niya, inad ko daw siya sa Facebook. Kahit hindi ko maalala, sige na lang. Yari ako pag napanood niya. Then etong 2024, nagpakasal na kami sa Pinas. Pinilit niya pa ako nun eh. What? At ayan, nandito na nga kami sa salon. Guys, update ko nga lang pala kayo. Dun sa itatayo kong business, may nahanap na akong supplier. Gagawin na namin yung first batch ng mga damit. At dito sa video, makikita nyo nagko-computer ako. Ginagawa ko na kasi yung website para mas madali kayo maka-order. Dahil dito ako nag-umpisa sa Czech Republic, dito ko muna ibebenta yung mga damit. And around Europe, huwag kayong mag-alala, naka-business license naman ako. Kaya legal ako mag-business dito. Sana talaga magustuhan nyo yung mga i-release kong mga damit. I-follow nyo nga pala ako sa Facebook para din updated kayo sa mga ipopost ko. At saka nga pala, meron akong ibang agenda ngayon. Nagpipila pa ako ng power of attorney kasi may kumuha na ng kotse. Yung binlog ko nung nagsimba kami ng Sunday, kinabukasan nag-message sa akin yung tropa. Kukunin niya na raw yung kotse. Kaya eto, hinahanda ko na yung power of attorney. At dito, pupunta tayo ng Česká pošta. Kailangan ko kasing ipa-authenticate yung power of attorney. Isa to sa mga requirements para makapag-change ng ownership ng kotse. Pwede mo namang hindi gawin to kung ikaw mismo yung sasama sa kanya sa registration office. Ang kaso, hindi magtugma yung schedule namin ng buyer. Tapos, malayo pa siya sa akin. Kaya, mas pinili ko na lang bigyan siya ng power of attorney para kahit siya lang mag-isa, okay lang. Ang problema lang ngayon, wala na akong kotseng gagamitin. Pero okay lang, kasi kada naman pumupunta ako ng Prague, nagko-commute lang ako. Minsan kasi, mas less hassle pa pag hindi ka magdadala ng kotse pag uwi mo ng Prague. But anyways, idadagdag ko rin naman yon para sa kapital sa business ko. At eto nga, andito na tayo sa Česká pošta. Pag magpapa-authenticate kayo ng power of attorney, dito lang kayong pumunta. 50 crowns lang ang bayad. Yeah. Yeah. Check no? No, děkuju, naschle. At ayun, ganun lang kabilis yun. Ipapakita mo lang yung long-term residence mo, tapos ayun na. At ayun lang ang agenda natin ngayong araw. At hanggang sa muli, ciao!